maganda ang ating tandem na Lenny Kiko para sa 2022. Gwapo, maganda, manungkulan, magserbisyo. Yan ang dahilan. Sama-sama na natin iluklok ang gobyernong tapat para mayangat ang buhay ng lahat sa pamamagitan ng ating sama-samang pagtataya, pagkilos, paninindigan, may papanalo natin ito. Magtatagumpay tayo. Maraming salamat at magandang araw sa kanilang lahat. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan, Excuse me! Mga kabugtuan ko, Kami ko may tama. Hindi kami ko may tapang, may puso para sa Pilipino. Eleni Robredo, hindi kami ko may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag, bawat pasubok kinakaya. Karapat-dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Lahat ng unos na tumakan, mayroong walang pagod na nakatsaga. Kasi tatagdag ng hipag ang Pilipinas. Ayaw niyo magkahuli at nakakahalatag yung Lenny. Media please, gisabutan na kang kanina. Ayaw niyo magkahuli ang tao na may naging offer ng VP Lenny. Let the people come! Sabot na ito sa mga tao nila. Maganda, ma-occupy niyo yung sabot niya. Maganda. Lingkod, basi inin kumita nga, sa liyo. alayon la, magyakan para makatigang kita. Inin nga, tugutiak niyo maghatag mensahe, an akon mensahe sagdon. Diriak magtutuno nga panrali, nga kun mahimo, magmingaw kit anay gutiay. Alayon la, magmingaw kit gutiay. Kay diriak kandidato, nga na akong tingog panrali. Ipakita naton nga kita din nakoperar kita. Mingaw kit anay. Tugutiak niyo nga nakon yakan, suro sa lakot bagak ang taga Matubato. Nga sabi ko na wag kunin, kinunin nyo lugod. Sugad san usa nga pamilya, bisan nano nga imo pagplano, pagpabalay, pagpaskwila sa kamataan, kun waray kwarta ang pamilya, ang plano, tub-tub plano la. May problema kit yanapan ekonomiya tungod sa pandemya. Kinahanglan kit leader nga may inadman pan ekonomiya,
nga may kasing-kasing pagserbe, naabat sang problema sang pobre, ug may maupay nga imahe para makaagat sa mga negosyante, malokal o langyaw. Mag-abre negosyo din ni para magdamo ang trabaho din ni sa aton. Pag may sira, pag may rubat ang balay, electrical, sino man ang nag-aayad siton? Elektrisyan o tubero? Elektrisyan. Ang problema yan na naton, ekonomiya. Kinanglanta, an may inadman, pan-ekonomiya, si Lene, ekonomista. Ang pag-urusa, problema naton ini. Ang leader kinanglan makapag-urusa, ini ang akong sagdon sa iyo. Pamati kam sa akong sagdon. Ang tao nga may atraso sa naglabay, may gintamakan ka nga mga tiil, makore, pag-usahon mo ang tao, kinanglan ang tao, waray gintamakan sa mga naglabay nga panahon, waray atraso na naglaban. Lene, waray atraso sa mga naglabay nga panahon. Ang presidente, iba ini san gobernador na san mayor. Ang akon amay, bagabagay ni sa pamilya, siya namimiling trabaho para mahibutang kami sin maupay nga kamutangan. Mo ito ng trabaho sa presidente. Ang akon iroy ng inano sa balay, pati sa mga anak, mo ito ng gobernador. Ang mga anak, gintagan assignment panluto, panlimpya, magtapos pagskwila, ito ng mga mayor. Pero nakadepende iton nga tanan sa nagpapakabuhi sa pamilya. Iton ang papel sa presidente. Iba sang gobernador, iba sang mayor. Ayaw gud naton iton hingalimti. Maram kamo, tikangak sa DILG. An amon slogan, an aton slogan sa mga lokal nga panggobernuhan, upod na sa DILG na siring. Kinahanglan ng leader, mahusay, matino, maasahan, usalan sumulod siton. Sili nila. Mga kabugtuan ko, dua lang partido. Dito po sa amin, dalawa lang ang partido. Two-party system kami rito. Ang liberal at ang aming katunggali. Either ngayong eleksyon, sila pula, tayo pink. Ang liberal party rito, pink. Dalawang partido lang. Ang liberal party nanindigan ng ilang dekada at pinaganda ang kalbayog. Dahil sa Liberal Party na ngayon, ang Liberal Party, pink. Ang laban ngayon, pink at pula. Pink, ipakita natin ang lakas natin dito sa atin. Mga kabugtuan ko, sa panahon sa natong kabido, sa nawara, si Padiining, usalan, umugop sa aton, si Jesse Robredo. Sa nawara, si Mayor Ronald, usala liwat, ang pumaid sa aton, si Vice President Lene Robredo. Ayaw tayo doon yung alindi, waray iba, nga maugop sa aton, kundi na aton pinalangga, nga Vice Presidente, siguro naton, hapros, dako naton na nabante, dinne sa Pogo, sa Samar, dinne. Maraming salamat! Magandang umaga, Kalbayog! Magandang umaga, Samar! Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating minamahal na former DILG Secretary. Palakpakan po natin, Secretary Mel Sarmiento. Kasama din po natin ngayong umaga. Ayan, upo daw muna. Kung pwede daw umupo yung nasa harap. Para makakita yung nasa likod. Ayan, okay na? Okay na? Ayan.
Kasama din po natin ngayong umaga ang ating dalawang gobernador from Northern Samar. Palakpakan po natin Governor Edwin Ongchuan. Ang ating pong minamahal na gobernador ng Eastern Samar. Palakpakan po natin Governor Ben Evardone. Siyempre po ang aking kaibigan. Ang ating napakagandang Vice Governor. Palakpakan po natin, Vice Governor Angelica Gomez. At yung lahat pong mga board members na kasama po natin dito sa harap. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong mahal na Mayor, Mayor Diego Rivera. At ang ating pong Vice Mayor, kasama po natin dito ngayong umaga, si Vice Mayor Jim Uy. Kasama din po natin yung ating councilors at may kasama din po tayong ibang mga mayor, San Jorge Mayor Jack Aleco. Nandyan po si Mayor Jack. Saka pa yung kanyang Vice Mayor William. Kasama din po natin Almagro Mayor Ami Cano. Nasaan po si Mayor? Nandyan sa harap. Maraming salamat po. At nagpapasalamat po tayo sa ating RPC Calbayog, sa pangunguna po ni Miss Eileen Lim. Nasaan po si Miss Eileen? Nandito? Ayan, nandito po. Palakpakan po natin. Sigurado akong puyat na puyat siya ngayon. Nag-resign daw siya para kumampanya sa akin. Ako, ma'am, marami akong utang sa'yo. Marami pong kailangan pasalamatan. Siyempre po ang ating congressman. Palakpakan po natin, Congressman Edgar Sarmiento. Yung iba pa pong mga local officials na nandito, mga barangay officials na kasama po natin. At siyempre, yung napakaraming mga volunteer groups na nagtulong-tulong para po hindi lang para maging successful yung okasyon natin ngayon, pero talagang naglalakad na kahit po wala ako dito ay patuloy na kumakampanya para sa amin ni Senator Kiko. Alam nyo po, parang naninibago ako na yung pagbalik ko dito sa Calbayog, very festive tayo. Kasi yung pinakahuli ko pong punta dito, yung wake ni Mayor Onald, dito din po yun. Dito din sa kung asan tayo ngayon, isang madilim na kabanata ng kasaysayan ng Calbayog. Pero ngayon na bumalik po ako, nandito kayo lahat nakakagulat kasi kahit po napakaaga, andito kayo lahat. Anong oras pa kayo gumising? Hindi daw natulog. Sino ba yung mga hindi natulog? Ayan. Alam nyo po, hindi ko inaasahan na hindi lang na ganito kayo karami, pero ganito kayo kasaya, saka ganito kainit yung pagtanggap ninyo sa amin. Kaya maraming salamat po. Kanina po na pinapakilala ako ni Secretary Mel, sinasabi ko po kay Vice Gov, naiintindihan ko yung sinasabi niya kahit na waray. Dahil napakalapit sa Bicol, maraming parehong salita, di ba? Kaya kahit magkaiba yung Bicol sa Waray, naiintindihan ko pa din yung sinasabi ninyo. Pero ito po yung hindi lang sa salita tayo nagkakalapit, pero maraming mga bagay na pareho yung nakakaapekto sa Bicol saka dito sa inyo sa Samar. Unang-una, pareho tayo nangangailangan ng maraming tulong. Marami pong mahabang panahon, parang laging nakakalimutan yung Bicol sa Samar.
humahabol na lang tayo ngayon. Kaya po ako, ang pinakauna kong pangako, pag ako po ay binigyan ng pagkakataon maging Pangulo ninyo, sisiguraduhin ko na talagang hindi kakalimutan yung Samar, pero hindi lang po sa hindi kakalimutan yung Samar, pero ibibigay dito sa inyo yung lahat na tulong na talagang kinakailangan nyo. Marami pong pangangailangan dito. Halimbawa na lang, marami pa ding mga kalsada na kinakailangan na kailangan pondohan ng pamahalaan. Napakamahal din ang kuryente. Kaya kinakailangan talagang mag-subsidize ang pamahalaan, lalong-lalo na kasi may mga renewable sources naman dito. Di ba? Meron ditong geothermal sa Eastern Samar, meron tayong hydro. So kailangan talaga mag-subsidize kasi kung parating ganito kamahal, talagang hindi tayo aasenso dahil halimbawa na lang yung ating mga mangingisda. Di ba? Napakataas na ng gasto sa pangingisda kasi napakamahal ng ating gasolina. Halimbawa yung mga magsasaka, apektado. Hindi lang po yun. Sisiguraduhin po natin na kung anumang development projects ang nangyayari na ngayon, sisiguraduhin natin na magpapatuloy ito. Pero ito po, hindi nyo ba napapansin? Parang kakaiba yung kampanya ngayon. Napapansin nyo ba yon? Pinag-uusapan po namin ito lagi. Kami po ni Senator Kiko halimbawa, pareho naman po kami. Ilang eleksyon na yung pinagdaanan. Pero ngayon pong eleksyon na to, kakaiba kasi hindi lang po yung kandidato yung nagpapagod. Pero ngayon, mas nagpapagod yung mga supporters kagaya ninyo. Hindi lang siguro, hindi bayad, pero abonado pa. Di ba? Hindi abonado pa. Nakikita ko nga sa Facebook. Nakikita ko sa Facebook kagabi. Napakaraming tagalabas ng Kalbayog na gusto din pumunta dito. Di ba? Tapos alam nyo kung bakit napaka-touching sa amin? Kasi ang dami ding mga supporters nag-o-offer ng libreng sakay. Kaya po nakakatuwa na ngayon, bakit ba ganito ka-involved ang mga supporters? Ang mga botante mismo ngayon, hindi lang gumagastos, pero talagang nagsasakripisyo, nagpapagod. Tingnan nyo naman yung mga t-shirt ninyo, iba-iba. Di ba? Iba-iba yung shade ng pink. Iba-iba yung mga print. Gustong sabihin, nagkakanya-kanya talagang pagawa. Pati po yung mga tarpaulin nyo, iba-iba din. Diba? Ngayon, ang daming sariling gawa. Ang daming sariling gawa. Pero ang parati namin pinag-uusapan, ano ang kaibahan ng eleksyon nito kumpara dun sa mga nakaraan? Ang aking pong palagay, lahat nakakaintindi na sobrang mahalaga yung eleksyon ngayon. Mahalaga yung eleksyon ngayon dahil hindi lang po tayo pipili kung sino yung kandidatong gusto natin. Hindi lang yun. Pero ngayon, ang pinipili natin, anong klaseng pamamahala at anong klaseng politika ang gusto nating mamayani sa ating bayan sa susunod na 6 na taon. Ano po yung pinapangako natin? Ang pinapangako po natin, isang gobyernong tapat. Pag sinabi po natin gobyernong tapat, good governance. Di ba? Pangako na kaming mga lingkod bayan, magiging mga matitino at mahuhusay na lingkod bayan.
Bakit po mahalaga na maging matino at mahusay kami? Para yung tao tumiwala sa pamahalaan. Nakita po namin ngayon, pag ang tao may tiwala sa pamahalaan, tao na mismo yung nagkukusang tumulong. Ngayon na lang po yung lahat na rallies natin, nakikita nyo naman siguro sa Facebook, no? Lahat na rallies natin, tao ang nagkukusang pumunta. Hindi na kailangan magpilitan para mag-attend ng rally. Pero tao na mismo sumasama, tao na mismo yung gustong magpahayag ng kanilang pakikiisa. Pag sinabi po natin gobyernong tapat, angat buhay lahat, ang pinakamalaking ebidensya po niyan, yung aming karanasan sa Office of the Vice President. Ang Office of the Vice President po, alam nyo naman, di ba? Napakalimitado ng aming mandato. Napakakonte ng aming resources. Pero bakit ba marami kaming programa at bakit marami kaming mga natutulungan? Dahil po pinapangalagaan namin ang pera ng taong bayan. Yung kakaunting meron kami, walang nahuhulog sa korupsyon. Yung kaunti pong meron kami, nasisiguro na mapupunta siya dun sa mga lugar na talagang nangangailangan. Dito po sa Samar, marami po kaming proyekto dito po sa probinsya ninyo, meron po kaming proyekto sa Gandara. Doon po sa Eastern Samar, marami po kaming proyekto sa Balangkayan, sa Salcedo, sa Hernani, sa Kinapondan. Ito po bahagi ng aming Angat Buhay program. Pumupunta kami sa mga lugar na pinakakailangan kami para tumulong doon. Ang klase po ng mga proyektong ginagawa, merong mga proyekto sa edukasyon, meron sa kalusugan, meron sa mga magsasaka. Halimbawa po yung proyekto po natin sa Balangkayan sa Salcedo, naglagay po tayo ng mga dormitory sa loob ng mga public high school para yung mga bata na napakalayo ng inuuwian at dati naglalakad ng ilang oras para makapasok lang, meron ng titirahan na libre sa loob ng campus ng paaralan. Nung una po nito, nagbigay po muna tayo ng multicab. Nagbigay po tayo ng multicab para siyang school bus, para po sunduin yung nasa malalayong mga lugar. Pero po nadiskubre namin na pagpataas na pala ng bundok, hindi na kaya ng multicab. Kaya yung dormitory ginawa po natin para doon sa mga estudyante na hindi masusundo ng multicab. Ano po yung resulta nito? Grabe yung improvement sa attendance sa eskwelahan. Nung panahon po ng pandemic, laging kami yung nauuna pagbigay ng mga PPE, ng medical supply, pagbakuna, pag-swab cab. Bakit namin yun nagagawa? Hindi lang dahil napapangalagaan namin yung kakaunting pera. Pero dahil yung pribadong sektor, malaki po yung tiwala sa atin dahil alam nila na pag sila tumulong, yung kanilang tulong ay mapupunta sa pinaka-nangangailangan. Ito po yung sinasabi natin na pag ang tao may tiwala sa gobyerno, marami yung mangyayaring maganda. Pag panahon po ng eleksyon, marami po yung bibisita dito sa inyo na hindi naman bumibisita dati. Pag bisita dito sa inyo, sigurado ako dahil kailangan yung boto nyo, pagpunta dito, sigurado ako mangangako. Maraming pangako. Lahat naman po kami, mga kandidato, sasabihin namin yung aming mga plano, yung aming plataforma, yung pangakong gusto nyong marinig sa amin. Pero ang pakiusap lang po natin, wag na wag kaagad maniniwala sa mga pangako.
Paano nyo po malalaman kung nagsasabi ng totoo? Pag nagsabi pong mahal nila kayo, tanungin ninyo, nasaan ba kayo nung kami nahihirapan? Tanungin po ninyo, sinilip nyo man lang ba kami nung hindi pa kayo kandidato? Kasi kadalasan maiisip lang tayo pag kandidato na tayo. Pag nagsabi po, nagalit kami sa korupsyon, hanapan nyo ng resibo. Madali lang sabihin, nagalit kami sa korupsyon. Pero kami po halimbawa, ano yung aming resibo? Yung resibo po namin, 3 magkakasunod na taon, ang opisina namin yung nakakakuha ng pinakamataas na COA audit rating. Hindi lang po kami yung nagsasabi na kami malinis, pero COA na mismo. Bakit ito mahalaga? Alam po natin na wala tayong aasahang pagbabago pag ang gobyerno hindi natin nilinis. Na kanina po, nag-ikot na kami, galing po kami doon sa diocese, galing na po kami sa City Hall. Yung mga nakikikamay po sa atin, parating sinasabi na salamat at kumandidato ka. Sabi ko lang po sa sarili ko, pambihira naman ako pa yung pinapasalamatan. Di ba ako dapat yung nagpapasalamat sa inyo? Pero iniisip ko po, bakit kaya nagpapasalamat? Siguro dahil minsan ang iba sa inyo nawawala na din ng pag-asa. Siguro ang iba sa inyo nararamdaman na ano ba yan, bawat eleksyon ang dami nangangako. Pero wala namang tumutupad sa pangako, hindi nagbabago yung mga buhay namin. Pero alam nyo po, ang kasagutan dyan, hindi naman kaya ng pamahalaan na siya lang yung gagawa ng pagbabago. Lahat tayo magiging bahagi ng pagbabagong mangyayari. Pero napakahalaga na yung tao inspiradong makilahok. Kasi kung ang tao wala siyang paniniwala sa pamahalaan, hindi din siya ganadong tumulong. Pero pag ang tao nabibigyan siya ng pag-asa, pag ang tao nabibigyan siya ng pag-asa, mas ganado din siyang tumulong, nagiging bahagi siya ng solusyon. Kaya eto po yung aming pangako sa inyo. Hindi lang yung pangako na aayusin namin yung mga proyektong kailangan nyo dito. Pero pangako na bibigyan natin ang bawat isa ng pag-asa para sabay-sabay tayo maghahanap ng solusyon sa mga problema natin. Alam ko po, gaya ng Bicol, ang Samar daanan ng bagyo. Gaya ng Bicol, ang daming meron yung Manila na wala sa atin. Gaya ng Bicol, nangangarap din tayo na mas umunlad yung ating lugar. Ito lang pong Calbayog. Grabe yung potential ng Calbayog. Nakikita natin, marami na yung pagbabago nangyayari. At mas marami pa yung aasahan nating pagbabago. Pag siniguro natin na tahimik dito sa inyong lugar, pag siniguro natin na tuloy-tuloy yung progresong pinagtutulungan nating lahat. At yun po yung klase ng pamahalaan na maaasahan nyo sa amin ni Senator Kiko. Kaya po, ngayong umaga, masayang-masaya po ako na nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makasama kayo. Yung huli ko pong pagbisita, bago po nung pagbisita ko kay Mayor Onald, yung huli ko pong pagpunta dito sa lalawigan nyo, sa Gandara po kami pumunta. Dahil po sa project namin doon, pagkagaling po dito, papunta din kami doon. Pero ito pong Calbayog, natutuwa ako dahil maraming bagong nakikita, nararamdaman yung pag-asenso ng lugar, lalong-lalo na. Kung kaakibat nyo, kaantabay nyo, yung national government na umaalalay sa inyo sa paghanap ng mga solusyon sa inyong mga problema. Kaya maraming salamat po sa lahat na pumunta. Hindi ko lang nababasa yung ibang grupo, pero nakita ko po dito, APEC, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagsuporta. Thank you for protecting the electric cooperatives from privatization. Maraming salamat. Maraming salamat po.
Eto naman, iniwan niya daw yung pasyente para makita ang presidente. Kawawa naman ang pasyente mo. Balikan mo na kaagad. Ayan, mga sakto lang ang ganda for Lenny. Hindi kami bayaran, pawis at... Ano to? Ganda lang ang puhunan. Salamat, gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Lenny Kiko, 2022. Maraming salamat, Kalbayog Youth for Lenny. The future is female. Maraming salamat. Ma'am Lenny, yung #1 supporter mo sa OSIN na si Neneth, pwede daw po bang magpa-selfie? Volunteers for Lenny, pwede po. Kahit walang honey, basta may Lenny Kiko. Hashtag, ano to? Hashtag no to red tagging. Mamamayan lang kami na may malasakit sa bayan. Maraming salamat. Any job is a woman's job. Ekonomiya ang problema, sagot ay ekonomista. This is no longer just your ordinary campaign, this is a revolution. Student nurses for Lenny, maraming salamat. Namjoon Stan, for Lenny Kiko. Boto ko para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Kakamping 2022. Hindi ko nababasa yung isa, medyo malayo siya. Ano? Mga piraw for Lenny. Happy birthday, Kenen! Kusog ni Lenny, kusog Hansamar. Magiging CPA na si Lenny ang presidente. Campus journalists for Lenny. Mga suhag for Lenny. Mga walang ligo for Lenny. Nako, wag niyong tatabihan. Buong pamilya para kay Lenny Kiko. Mga NGO at CSO for Lenny, maraming salamat po. Can't wait to officially call you, Madam President. VP Lenny, dami mong alam, magpresidente ka na lang. Birthday ko bukas. Happy birthday po. Ayan, meron dito, free pink puto for Lenny. Dito po. VP Lenny, pa-picture, resibo ko sa 2 anak na BBM. Ayun. Meron kang assignment. K-pop stands for Lenny Kiko. Majority of Gen Z for Lenny. Ano to, Ma'am Lenny? Masyado ka ng maraming nalalaman. Kailangan mo na maging presidente. Mga bagsak sa math for Lenny. Maraming salamat, Robredo, for Vice President 2016. 6 years na yan, 6 years na. Maraming salamat. Annyeong haseyo, Kim Lenny Imnida. Madam President, pa-picture, may research defense pa ako. Ayan, lapit na dito. PWDs for Lenny, mga nag-live for Lenny Kiko, Federation of LGBTQIA+ Kalbayog. Maraming salamat. Nangahunting ng jowa sa rally for Lenny. Grabe naman, akala ko pa naman ako yung sadya mo. Euphoria Girlies for Lenny Kiko. Maraming salamat. Tumakas sa internship for Lenny. Naku, mapapagalitan ako. Maraming salamat. Pasensya na po yung iba hindi ko nakikita. Sa gobyernong tapat, Samar ay aangat. Ano po ito? Tarangnan Youth for Lenny. Maraming salamat.
Maraming salamat po sa iba't ibang mga bayan na represented dito ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Magkikita ulit tayo pero mabuhay po kayong lahat.